Kung makikita ninyo, naging matagal na usapin na po itong patungkol mga kababayan sa naging pork barrel scam na kung saan ang naging pangunahing tawag dito, ang naging pangunahing karakter po niyan bukod doon sa mga senator na sangkot na na-dismiss yung kanilang mga kaso or napawalang sala sila ay eto pong si Napoles. So ngayon meron po tayong update patungkol dyan na kung saan eto daw pong si Napoles at tatlong iba pa ay nahatulang guilty daw mga kababayan sa kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. So ngayon, di ba, may mga sangkot dyan na senator. Comment nyo na sa ating comment section kung sino yung mga senator na yan. Anyway, eto, pakinggan po natin ang update patungkol po dyan kasi napakatagal na issue na po nito at muling nabuhay po ito ngayon dahil nga nahatulan ng guilty sa kasong graft. Ito pong si Napoles mga kababayan at yung tatlo niya pang kasamahan. So ngayon ito i-play po natin. Makukulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa loob ng 55 taon. Grabe no? Matapos siyang hatulan ng Sandigan Bayan nitong Biyernes sa maling paggamit ng 7.55 million pesos Priority Development Assistance Fund. Pero biruin nyo mga kababayan, yung pinag-uusapan dito 7.55 ata million pesos. Yung pinag-uusapan dyan mga kababayan na magiging dahilan ng pagkakakulong ng napakahabang taon nito pong si Napoles at nung tatlo niya pang kasamahan. Ngayon, kung mayroong ganito kasi mga kababayan na napapapanagot, sana yung mga nanamasa dyan ng mga confidential funds, yung mga nanamasa dyan ng bilyon sa flood control, sana yung mga yan mahatulan din ng ganito. Diba, biruin nyo kung yung ganito nga mga kababayan na papapanagot, sana kahit yung mga nasa posisyon, mapanagot din. Fund o PDAP ni dating Congressman Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyon ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, napatunayang guilty si Napoles sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 2 kaso ng malversation of public funds. Ayan! Kasama rin sa hinatulan sa... Sino ba yung natatandaan yung mga kababayan na may malversation? Sino ba yung natatandaan nyo na may malversation dyan? Diba si Sara Duterte, ginamit niya yung kanyang posisyon para dun, para makapangurap. Parehong kaso sina Dennis Cunanan, Maria Rosalinda Laksamana at Rodora Mendoza na nakatakdang makulong ng hanggang 18 taon. Pinagbabawalang humawak ng pampublikong posisyon at inutusan ding magbayad ng milyong-milyong pisong multa. Ang mga kaso ay nagmula sa alegasyon na pinalitan ng Napoles Link Foundations ang mga PDAP-funded projects ni Cagas nang walang public bidding at hindi naipatupad ang mga proyekto. Ayan! O diba? Ano yung sabi dito? Ano yung dahilan ng pagkakakulong? Wait lang tuloy pa natin. Ang mga kaso ay nagmula sa alegasyon na pinalitan ng Napoles Link Foundations ang mga PDAP-funded projects ni Cagas nang walang public bidding at hindi naipatupad ang mga proyekto. Ayan Sa madalit salita, yung mga project, ghost project din. Ika nga mga kababayan at pinalitan na lang ng foundation. Diyan nag-ugat yung naging kaso mga kababayan itong si Napoles. Ngayon kung titingnan ninyo sa issue, yan, tama. Tama si Lynn Mariano. Ghost project ang nangyari dito kasi yung proyekto hindi na ipatupad at pinalitan na lamang po ng foundation. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sana may managot din dito po sa issue ng flood control. Kasi kung ito nga si Napoles at yung mga kasamahan niya na sangkot dun sa pork barrel scam, napapanagot mga kababayan, sana may managot din dito ng mga kilalang politiko, mga politikong involved dito sa maanumalyang flood control, sana may managot din po dyan at makulong ng mahabang panahon. Ano po, ituloy pa natin. So yan mga kababayan, yan po yung update kay Napoles. Alam ko, naging mainit na usapin yan. Siguro bata pa ako nung pinag-uusapan ito, pero habang tumatagal ang panahon, sabi ko nga po sa inyo, nung naging vlogger tayo, naging aktibo tayo sa pagre-research. So ito po mga kababayan, may mga senator pong involved dyan. Hindi ko napapangalanan kasi baka mamaya mag-iyakan na naman. So maliwanag po
na kung etong Sinapolis napapapanagot sana sa issue ng maanumalyang flood control project, may managot din po. Kasi siyempre nag-uusapan din dito sa kaso ni Napoles, etong pork barrel scam na ito ay proyekto din ng gobyerno na naging ghost project kasi nga pinalitan ng foundation, mga kababayan. So ngayon, kung ito ay napapanagot, sana yung mga kontraktor, senator, congressman, tao ng DPWH na involved dito sa maanumalyang flood control project na ito, sana managot din ng katulad nito. Ano po, so ngayon ituloy pa natin itong usapin natin, mga kababayan. Dito pa sa isang topic na nakita po natin, ito yung sinasabi ko na flex pa more. Ito yung nangyari sa mga diskaya, napasobra yung kanilang pagiging mayabang, pagpiplex ng kanilang mga ari-arian, mga luxury cars, mga kababayan. Ngayon, ano yung sabi ni Marcoleta? Kukunin niya daw lahat, yung 40 luxury cars, ay posibleng kunin niya lahat, mga kababayan, para mapunan lang yung mga di umano, mga ghost project or mga palpak na proyekto na nasayang lang yung mga budget na nakalaan doon. So ngayon, para maging sapat, yung amount, mga kababayan, ng mga proyekto na nakalaan or yung mga project na nasayang, yung halaga noon, kukunin lahat ni Senator Rodante Marcoleta yung mga luxury car nitong mga diskaya at ipagbibili at yung pinagbilhan, kung makakasapat doon sa mga proyekto or halaga ng mga proyekto na ghost project or nasayang, yun po yung itatapal. Ika nga, so ngayon, ito, pakinggan po natin. Mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po, ibenta po ninyo. Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po, ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Yung mga mamahalin sa sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung mayor pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyo. Pandilin lang sa tao. Nagbigay ng pasilip si Senador Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga kontraktor na mapapatunayang kasabwat sa mga anomalous flood control projects. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Yung ghost ito Totoo po. Ghost ito, hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sen, walang kapatawaran siguro. Kaya nga. Yun lang mga... Kaya dapat talaga may managot dyan. Kasi yung mga ghost project, sa totoo lang, wala po talagang kapatawaran yan. Kahit pa paano yung mga substandard, makikita nyo pa Kaso nasira nga lang. Or madali nga lang masira. Pero yung mga ghost project, talagang lantarang panlilin lang yan. Walang kabayaran yan. Yung ginawa nilang panlilin lang sa taong bayan. Kaya nga kung meron mga ghost project, itong mga diskaya, much better nga na dapat kuhanin ng gobyerno itong mga sasakyan nila at mga ari-arian nila. Kasi sila naman po nagsabi na yung kanilang yaman ay nagmula buhat nung nakasungkit sila ng proyekto galing po sa gobyerno, sa DPWH. Makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan, kung ano man. Una-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa... Pero mga kababayan, wag kayo Mayroon ako nalaman tungkol kay Senator Rodante Marcoleta kasi napanaginipan ko na parang bukod pala kay Senator Joel Villanueva, may kinasangkutan din itong si Senator Rodante Marcoleta, yung kanyang party list. Siguro mga kababayan, banda-banda dyan, pag-usapan natin pagka nakakuha pa tayo ng mga resibo pa. Sa likod ng ghost projects na yan. Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan, may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede mo gawin yun. Kasi nagastos na namin. Wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka naman pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat.
lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinagluloko nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ayan! Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik. Yun, yun siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung mayor pag... alam natin kung sino pinapatamaan dito Lahat ng mga mamahaling sasakyan, yung 140 ata mahigit na sasakyan ng mga luxurious o luxury car, lahat po yan kukuhanin para lang mapunan yung nawalang pera dahil po doon sa mga ghost project nito pong mga contractor na ito. So ngayon, eto nga yung mga kababayan, aral na rin ito Kaya natin tinalakay ito ngayong gabing ito kasi aral din po ito. Dapat, kapag ikaw ay nakakakuha ng malaking, let's say, kumikita ka ng malaking pera or dumarami yung ari-arian mo, much better, wag mo na lang ipagyabang. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sa sobrang pagyayabang nila nung kanilang maraming mga kotse, yung kanilang mga luxurious, tapos yung sinabi pa nila kung saan nila nakuha yon, galing doon sa proyekto sa mga DPWH dahil nga nakasungkit sila ng proyekto sa gobyerno, dapat kung tutusin mga kababayan, hindi na lang nila pinagyabang yan Kasi biruin nyo ngayon, hinahabol sila. Dahil nga, hindi naman pala nila inayos yung mga proyekto na nakuha nila sa gobyerno, tapos ang lakas pa ng loob na mag-flex ng mga luxury car mga kababayan at magarang pamumuhay nila. Pero yun sa dami ng kotse, 100 mahigit. Tapos lahat mga mamahalim pa, talagang kukunin niya ng gobyerno. Pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilin lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga ganun? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay. Grabe, no? Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So, meron ka civil liability. Sige, prosecution, wala na. Halimbawa, gamitin natin sila. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, kaya niya bang gawin yun? Hindi, kung sakali nga mapatunayan na itong St. Timothy Construction, St. Gerald Construction, may mga ghost project nga. Tapos, syempre, napatunayan may mga ghost project na kaya niya bang gawin yun na kuhanin yung 40 luxury car ng mga diskaya? Yan ang tanong. Kasi madaling magkwento, madaling magsabi na yun yung gagawin. Pero pagka naandya na, ang tanong, kaya niya bang gawin yan sa mga diskaya? Kaya niya bang banggain ang mga diskaya at kuhanin yung 40 luxury car para lang maitapal dun sa budget na nakalaan para dun sa isang ghost project na hindi ginawa ng mga diskaya? State diba? witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kami criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Nelson, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang pagitan na malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. Ito yung mahirap kay Sir Rodante Marcoleta, no? Hindi pa nga tapos yung pangako niyang 2,000. Pababa, na libreng kuryente. May bago na naman siya, mga kababayang pinaplano na parang napaka-imposible namang mangyari. Alam niyo, sa totoo lang, pag nagawa ito ni Senator Rodante Marcoleta, dami bibilib sa kanya ng mga mamamayang Pilipino. Pero hanggat hindi niya nagagawa ito, grabe mga kababayan, mahihirapan siya dito. Biruin niyo sinasabi niya na agad, hindi niya pa nagagawa. Kasi sa totoo lang, paano nga kung dumating nga sa point na napatunayan na itong St. Timothy Construction at itong Alpine Omega Construction, itong St. Gerald Construction, may mga ghost project nga. Kaya niya bang gawin yan yung mga sinasabi niya dito na babawiin niya yung 40 na sasakyan para ipambayad or ipantapal doon sa proyekto na naging ghost project?
Kasangkot Diba? ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumausaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka BAC pala, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Buti 3% lang siya panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw kung nasira yung negosyo niya, gawin. Eh ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Para Maniwala lang, ka sa akin. para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Ayan. Makinig daw kayo sa susunod na hearing ha. So abangan nyo sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee kung kayang kuhanin yung 40 luxury cars ng mga diskaya kapag ka napatunayan na may anomalya po talaga sa flood control. Etong St. Timothy Construction, St. Gerald Construction, at etong Alpine Omega. Kapag ka napatunayan na sila ay may ghost project, o sige, kuhanin ni Senator Dante Marcoleta yung 40 na luxury car. Kung kaya niya. Kasi expectation ng taong bayan na kaya niyang gawin yan kasi sinabi naman niya. Pero ang tanong, kaya niya ba talaga? Diba mga kababayan? So ngayon, kayo, anong masasabi niyo mga kababayan? Hingil po dito sa sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na possible na kuhanin niya lahat yung 40 luxury cars ng mga diskaya kapag ka napatunayan na may ginawa po itong ghost project. Gaya nga ng sabi ko, madaling magsalita pero mahirap patunayan yan sa huli mga kababayan. Parang katulad lang din yan ng 40 na ika nga, yung 40 mga kababayan na, hindi, yung 2K na 2,000 na sa kuryente mga kababayan, yung libreng kuryente pababa. Hanggang ngayon wala pa rin yun eh. At yun yung hinihintay ng mga kababayang Pilipino po natin.